Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Lawag, 30 magsasaka nasira ang mga tanim na palay sa Barangay Pansian, Pagudpud. Ang detalye ng balitang ito mula kay Rani Dorilag. Umabot iti talupula manalon tinapektaran ti pagay na. Itagtultulay paragtudo na iti ili ti Pagudpud. Sigon gini Barangay Kagawad Jesse Lagundino, iti Barangay Pansian iti nasa nga ili. Naperdi dagiti pagay a manariman ti paragtawa na. Agraman ti panakalayos dagiti piskarya. Kunana ti araramiden dagiti masagnan naman nalon ket iti paragaplikar iti crop insurance. Nagpanawagan pa ni Lagundino iti panakipay iti tulong kadakwada a manalon. Inayon na saan pa'y amay baga ti balor dagiti nadadael a pagay dagiti manalon. Sigon met iti Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, awan pa'y tinireport kadakwada segnan iti biyang ti agrikultura. Manipod iti Radyo Pilipinas Lawag, Rani Durilag para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Rani. Yan ang ulat mula sa Lawag. Dumako naman tayo sa Agoo. Luna, La Union LGU magdaraos ng job fair. Higit 3,000 trabaho naghihintay sa mga kwalipikadong job seeker. Ang detalye ng balitang ito mula kay Albert Kawile. Adu at trabaho ti agururay kadagiti agsapsapol iti may isengkat ang may isang aldaw a job fair ti Luna La Union LGU babaen ti panagkipagtinulong ti Dole La Union Field Office, Philippine Overseas Employment Administration ken Public Employment Services Office. Maangay tinadakamat a job fair sa Jay Luna Sports Center daytoy umay a Biyernes, Setyembre 8, 2023. Nasurok 3,000 a trabaho nga itukon dagiti lokal a kumpanya ken ahensya mang recruit ti paggadan iti balasiw tao ti agururay kadagiti kwalipikado nga aplikante. Panggap tinadakamat a job fair may sidag dagiti kumpanya nga agberbero ken nagkasapulan ti trabahador kadagiti job seekers iti lokalidad ken dagiti aplikante manipod kadagiti naduma-duma nga ili ti entero probinsya ti La Union. Manamnamamet ang makipaset dagiti panakabagi manipod ti naduma-duma nga ahensya ti gobyerno kas kuma iti Department of Migrant Workers, TESDA, SSS, Pag-ibig ken dadumapay nga ahensya ang mablin amang TED ti suporta kadagiti agsapsapol ti trabaho. Manipod RP Agoo, Albert Kawile para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Albert. Yan ang ulat mula sa Agoo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Borongan. Simultaneous tree planting activity isinagawa ng Eastern Samar Police Provincial Office sa Borongan, Eastern Samar. Ang detalye ng balitang ito mula kay Dayan Camplon. Ang mga personnel han Eastern Samar Police Provincial Office sa pangunguna ni Police Chief Master Sergeant Maricel Menda, ang Provincial Community Affairs and Development Unit Senior Action Police Non-Commissioned Officer, nganhay larom hiton paumuno ni Provincial Director Police Colonel Jose Manuel Payos, in Malangpuson nga nagdumarahin simultaneous tree planting activity ha Barangay Suhutan, Borongan, Eastern Samar. Ining aktibidad in ginumara kaparte hito na PNP core value nga makakalikasan. Pinartisiparan inihan mga personnel han Borongan City Police Station hapaw muno ni Chief of Police Police Lieutenant Colonel Dexter Astakaan. Kabakyang ang FTP Borongan, barangay officials han Suhutan, mga miyembro han advocacy groups, an Oikos, Sister Minerva Bagas, nga faith-based volunteers. Panuyo ning aktibidad nga mapadugngan pa iton hibabruan hiton komunidad, kapartihan importansya hit pagtipig ngan pagataman hiton kalibungan, ipinaagihin pananumhin mga puno. Labi na nga sa ini nga paagi nga maibanan iton epekto han climate change. Tikang HRP Borongan, inihidayan Kamplon para ha Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Maraming salamat, Dayan. Yan ang ulat mula sa Borongan at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Cagayan de Oro. Regional Training Center sa Tagoloan nagsagawa ng community-based training sa plaster concrete surfaces at nag-donate ng ginamit na gate sa 58th Infantry Battalion sa Salay, Misamis Oriental. Ang detalye ng balitang ito mula kay Teza Orellana. Usa ka talagsaon nga pakikita sa kooperasyon ug suporta sa komunidad mao ang highlight human ang Regional Training Center Taguluan naghatag sa 58th Infantry Battalion sa Philippine Army og gamit nga entrance gate ug ang pagpaygayon og community base nga pagbansay-bansay sa plastering concrete ibabaw sa ginumala ni Jeneline H. Dapitilio, Melquiades A. Coray Jr. ug J. Michael B. Denesion sa Salahon, Alipuaton, Salay, Misamis Oriental. Samtang ang panagtimbayayong tali sa Regional Training Center Taguluan ug 58th Infantry Battalion nagpadayon sa pag-uswag nga nagsilbi nga nindot nga ehemplo kung sa unsang paagi makahatag og mahinungdanon og konkretong mga kalambuan. Ang paghatag sa gigamit nga entrance gate nga gidumala ni Engineer Romel M. Cabahog, Supervising Test the Specialist, ug ang pagpahigayon og community training dili lamang mahitungod sa pagbalin sa mga physical nga ekipo og kahanas kung dili mahitungod usab sa pagtukod og mga long-term nga relasyon sa diwa sa panaghiusa alang sa kaayuhan sa komunidad. Gikan sa Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro, kini si Tessa Orellana alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Tessa mula sa Cagayan de Oro. Samantala, dumako naman tayo sa Zamboanga. Kabuang 2.4 milyong piso na tulong pinansyal natanggap ng mga biktima ng sunog sa barangay Camino Nuevo mula sa lokal na pamahalaan ng Zamboanga at DSWD. Ang detalye ng balitang ito mula kay Justine Bulanon. Naalkansa na mas o menos 2 milyon de pesos sa ayuda financial yari civil mga biktima de insyendo ng Barangay Camino Nuevo Ciudad de Zamboanga desde al Department of Social Welfare and Development Region 9 i Gobyerno Lokal de Zamboanga. Yain kibasa asigun LDSW9 junto con el Aljo Zamboanga, agdalida de ayuda para con el 240 pamilya que perde caseras na insyendo. Y también cada pamilya recibí 10,000 pesos ayuda financial bajo na programa de DSWD, Assistance in Crisis Situation o AIX. Fuera na ayuda financial ya dali también mga hygiene kits, kitchen kits y mag-otros komida con el mga biktima. Asigun con Alcalde John Dalipe, ay continue dali suporta el gobyerno lokal con el mga biktima de Quema. Desde aking siyudad de Zamboanga, ese si Justin Bulanon para na Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Justine mula dyan sa Zamboanga. Samantala, dumako naman tayo sa Iligan. 127 personnel ang nadagdag sa puwersa ng kapulisan ng Iligan City para sa seguridad ng Diandi Festival 2023. Ang detalye ng balitang ito mula kay Alwidad Basher. Ang kapulisan sa Iligan City nagtugangan og usa ka gatos ug 2 pito na mga personahe isip augmentation aron masiguro ang seguridad ug kaluwasan sa matag Iliganon ug mga bisita nga nagsaulog sa Diandi Festival 2023. Kini tungod usab siguro sa bomb threat nga nahitabo ni adtong milabay nga mga adlaw diin dali kining girespondihan sa Iligan City Police Office. Gipaniguro sa kagamhan ng lokal sa dakbayan sa Iligan ug mga kalambingit na ahensya sa gobyerno ang pagmintinar sa seguridad ug kaluwasan sa publiko sa tibok bulan sa kasaulugan sa nasangpit nga fiesta. Tungma usab sa panahon ng pag-turnover sa unom ka patrol cars ngadto sa kapulisan sa dakbayan. Makatabang kini sa dali nga pagtubag sa panahon sa mga emergency ug laing-laing mga katalagman. Ang LGU Iligan mihatag og minsay pinaagi sa ilang Chief of Staff nga si Jules Bernie Padilla nga nagpakita nga ang mga security forces gikan sa kapulisan ug kasundaluhan nagpakita nga wala sila gapugong sa
sa hulga sa mga mapangimuslanon atol sa fiesta. Gikan sa RP Iligan, Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Alwidad mula dyan sa Iligan at yan po ang kabuuan naman na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ang ating regional news para sa araw na ito, kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas.